Hallelujah, ikaw ang Diyos na makipag-usap sa amin. Gamitin mo lamang po, O Lord God, ang aking bibig, Lord Jesus. Hallelujah. Alisin mo, Lord, lahat ng pagod sa mga kapatiran ko sa buong araw, Lord God, lalo na sa Pilipinas, Panginoon, at ngayon matutulog at tanggalin mo ang antok ko, Lord God. Walang ganang pakinig sa iyong salita in the name of Jesus. Hallelujah. Ngayon pa lamang, Lord God. Hallelujah. Winawasak po namin, Lord, ang gawa ng kaaway, Panginoon. Pagkabahagi, Lord God, hindi pakinig sa inyong mga salita, Lord God, dahil sa mga antok, Lord God. Hallelujah. Wala po siyang karapatan sa oras na ito, Lord God. Hallelujah, malinaw po naming mapakinggan ang inyong mga salita sa oras na ito. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord mga kapatid. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. At tayo po ay nandito na naman sa devotional mga kapatid kong mahal. Praise God. Hallelujah. Ang ating topic po mga kapatid ay kabanalan mga kapatid. Ano nga ba 'to ang kabanalan? Na isa po itong turo sa atin mga kapatid na sa araw na ito ay isa din po akong naturuan dito mga kapatid. Hindi po ako exempted. Praise God sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Dahil dito po mga kapatid, dito po tayo tuturuan ng ating Panginoon. Ano nga ba ang kabanalan? Praise God. Dahil sabi nga sa kanyang salita sa unang Pedros, sulat ni Apostol Peter mga kapatid na First Peter chapter 1 verse 16, no? Hallelujah, sabi doon mga kapatid, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako ay banal. Praise God, hallelujah. Tinatawag pong banal mga kapatid, hallelujah. Ano nga ba ang kabanalan mga kapatid? Praise God, ang kabanalan po ay isa na katangian ng Diyos. Praise God, kapag sinabing kabanalan o banal, ito ay tumutukoy sa Diyos mismo mga kapatid. Praise God. Kung sabihin natin kabanalan, sa Diyos po. At wala po talagang masasabi natin na exempted ako, banal ako. Praise God, hindi po mga kapatid. Habang po ako nag-aral nito mga kapatid, hallelujah, isa po ako dito na tinuturuan. Amen? Hallelujah sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang kabanalan po mga kapatid ay tinatawag na paglalakad ayon sa espiritu upang hindi makagawa ng mga pita o layunin ng laman. Saan po natin mababasa mga kapatid? Sa Galatians, no? Sa Galatia po. Hallelujah. Ano nga daw mga kapatid? Ang kabanalan ay paglalakad ayon sa espiritu, no? Espiritu upang hindi tayo makagawa ng pita o layunin ng laman. Galatians chapter 5 verse 16. Mga kapatid, ang sabi doon mga kapatid, sinasabi ko nga magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Praise God. Bilang mananampalataya mga kapatid, tayo po ay pinapaalalahanan ni Apostol Paul at hindi lang si Apostol Paul, kundi tayong lahat mga kapatid na mamuhay tayo, praise God, na may kabanalan sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ano ang dalawang tumutukoy ng kabanalan? Unang-una, kabanalan ng Diyos. Ano nga ba to ang kabanalan ng Diyos mga kapatid? Kung ang kabanalan ay tumutukoy sa Diyos, ito ay tiyak na kasakdalan ng Diyos. No? Hallelujah. Talagang absolute perfection of God mga kapatid. Hallelujah. Kung magsabi tayo kabanalan, ang hirap, no? Lalo na sa ating mananampalataya sa Diyos, minsan mga kapatid, napakahirap sumunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang salitang kabanalan okay, dito po muna tayo mga kapatid, dalawang tumutukoy ng kabanalan. Unang-una, kabanalan sa Diyos at pangalawa, kabanalan ng tao. Ang kabanalan ng tao, ito po'y tumutukoy sa tao o ito ay naghulugan ng pagpakabanal o pagtalaga, no? Hallelujah, pag-alay sa sarili. Amen. Dalawa po mga kapatid dalawang tumutukoy ng kabanalan. Unang-una, kabanalan ng Diyos. Pangalawa, kabanalan ng tao. Kung ito ay tumutukoy sa tao, ito ay nangahulugan ng pagpakabanal o pagtalaga, no? Pag-alay sa sarili o pagpakasakdal, pagbabago o pagkatao, karakter, mga kapatid, pagbabago. Ito ay sa pamagitan ng pagsunod ng mga utos ng Diyos. Praise God. Ang salitang kabanalan mula po sa wikang Hebreo ay godis, no? Gadis, na ang kahulugan ay katalagang o katalagahan o pagtatalaga. Pag-alay sa sarili, ito po ay isang ganap na banal na tungkulin bilang anak ng Diyos. Lahat po tayo nito mga kapatid, no, ay kailangan nating mamuhay ng kabanalan. Praise God.
Ang salitang kabanalan mula sa wikang, Grigo ay higasmos, mga kapatid, na kahulugan ay pagdalisay. Amen, pagdalisay. Ito ay pagdalisay sa sarili sa harapan ng Diyos. Praise God. Ang salitang kabanalan mula po sa Koine Greek word hugoisuni, no, na ang kahulugan po ay tinatawag na ay ang pag-alis o ang ay pag-alis mula. Praise God. Withdraw into pag-alis, mga kapatid, ito ay pag-alis ng dating gawain. Praise God. Kung tayo dati, mga kapatid, no? Hallelujah. Isa man ako dito, mga kapatid, na pinapangunahan sa araw na ito. Praise God. Pag-alis ng anong dating gawin natin dati, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang tinatawag ng kabanalan. Ang kabanalan ay tumutukoy sa pagdisiplina sa sarili. Praise God. Sa kalinisan ng panloob at panlabas na pagkatao na kailangan ipamuhay ng mga Kristiyano na mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po yung ating topic ngayon, mga kapatid, kabanalan. Hindi po tinatawag para po ito sa labas, kundi para po sa atin ngayon na nandito po tayo sa loob ng Google Meet, mga kapatid. Praise God. Isa lang po itong review, restart natin ang ating salita ng Diyos, mga kapatid, dahil isa din po ako naturuan ngayon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ano nga ba ang mga katangian ng kabanalan, mga kapatid? Unang-una, dito din, mga kapatid, ang mabuting pag-uugali. Praise God. Isa po ako dito. Hallelujah. Tamaan tayo, mga kapatid, dahil may mga ugali tayo na minsan din natin maintindihan at hindi din natin mapipigilan, mga kapatid, no? Hallelujah. Mabuting pag-uugali. Praise God. Ito pong mga ugali natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ephesians chapter 4. Verse 31 to 32. Ang sabi dito, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkaalit at daldalan, praise God, at paglibak ay mga alis nawa sa inyo, pati na ang lahat ng masamang akala. 32. At mga gandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Praise God. Ito po ang katangian na nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo po'y magkaroon tayo ng mabuting pag-uugali. Praise the Lord. Hallelujah. And next, mabuting pag-iisip. Kailangan din po, apply natin na ang mabuting pag-iisip. Huwag po tayong tinatawag, mga kapatid, na yung isip natin ba na hindi mabuti, mga kapatid. Praise God, no? Praise God. Nag-overthinking tayo, mga kapatid. Praise the Lord, no? Hallelujah. Mabuting pag-iisip. Ito naman ay babasahin natin, mga kapatid, sa Kulusas o Pilipos pala. Sa Pilipos po tayo, no? Praise God. Tingnan po natin ang Pilipos, mga kapatid. Dito po tayo sa number 2, mga kapatid, mabuting pag-iisip. Hallelujah. Praise God, no? Huwag tayong mag-overthink, mga kapatid, dahil minsan yung overthink natin, hallelujah, ay nagka-create na pala tayo ng masamang pag-iisip, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, Pilipos chapter 4 verse 8, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay ng katotohanan, anumang bagay na kagalang-galangan, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung anuman kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Praise God. Ito po ang tinatawag na katangian ng kabanalan, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga nag-overthink, mga kapatid, isipin natin yung kabutihan. Isipin natin yung kabutihang nagawa ng ating mga kapatid. Huwag lang po puro yung mali ating nakita, mga kapatid. Isipin din natin, no? Hallelujah, yung mga nagawa niyang kabutihan. Praise God sa bawat isa. Praise the Lord. Letter C, mga kapatid. Letter C po tayo, mga mabuting gawa. Ito pong mga mabubuting gawa, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang katangian ng kabanalan. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ngayon ay nag-isip tayo ng mabuti para sa ating mga kapwa. Praise the God. Sabi dito sa Colossus chapter 1, mga kapatid, verse 10. Ang sabi niya dito, hallelujah. Sabi niya dito, mga kapatid, upang kayo'y magsilakad na nararapat sa Panginoon
sa buong ikakalugod niya at magsipamanang bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Praise God, hallelujah. Praise God. Sabi dito mga kapatid na mabuting gawa, kailangan makita din sa atin yung mabuting ginagawa natin. Praise God. Ako mga kapatid dito sa ating topic ngayon ay isa po ako dito, hallelujah, na tinutuwid ng ating Panginoon. Dahil minsan nakalimot tayo mga kapatid. Sabi dito sa next verse mga kapatid, Matthew chapter 4, 5 pala. Sabi niya dito mga kapatid, praise God, Matthew chapter 5 verse 16, sabi niya doon, lumiliwanag nawa sa inyo, no? Gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang magkakita nila ang inyong mga mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Praise God. Paano nga ba magliliwanag mga kapatid, praise God, ang ating mga ginagawa? Praise God, gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Praise God. Yan po mga kapatid ang dapat nating gawin, no? Letter D, pagtatalaga. Praise God. Sabi dito mga kapatid, consecration, sanctification. Hallelujah. Kailangan yung sanctification, magpakabanal talaga tayo mga kapatid. Isa ako dito na kailangan natin na magpakabanal tayo, hindi lang sa ah, mabuting ugali, pag-iisip, hallelujah, at gawa, kundi sa pagtalaga o consecration or sanctification. Sabi dito sa unang Korinto mga kapatid, unang Korinto chapter 1, verse 2 mga kapatid, sabi dito, hallelujah, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto ay makatuwid bagay ang mga ipinagbanal kay Kristo Jesus na tinatawag na mga banal na kasama ang lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo na kanila at ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po mga kapatid, no, tinatawag po tayo. Siyempre, sumunod tayo sa ating Panginoon at magpapakabanal po tayo. Dahil ito po ang importante sa atin mga kapatid. Hindi lang tayo salita, hallelujah, at bulok naman ang ating puso, lalo na sa akin, no? Hindi lang po ako magsalita dito, tapos yung puso ko pala ay puno ng galit mga kapatid. Hallelujah. Yan po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid sa sa letter A, pagiging dalisay, no? Pagiging dalisay sa atin. Pagiging dalisay ang ating pamumuhay. Mga kapatid, Santiago chapter 4. Hallelujah, Santiago chapter 4 verse 8. Sabi niya doon mga kapatid, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo sa inyong mga kamay. Kayong mga kasalanan at dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang akala. Praise God. Tayo po ngayon mga kapatid, alam po natin ang ating mga puso na nais natin maglingkod sa Diyos. Kaya pagiging dalisay, pinapalinis natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sabi pa nga, magsilapit kayo sa Diyos. Hallelujah. Magsilapit tayo sa Diyos at sila'y lalapit sa inyo. Siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo sa inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga nagdalawang isip. Praise God. Hallelujah. Tayo po, minsan nagdadalawang isip tayo, sumunod kaya ako or hindi, pero ang Diyos laging nagsabi mga kapatid na unahin ninyo ako. Hallelujah, makinig kayo sa akin, sundin ninyo ang aking mga utos, magmahalan tayo, praise God, hallelujah. Kaya minsan mga kapatid, maraming nagamit tayo sa Panginoon, minsan nakalimutan natin na hallelujah, magpakabanal pala tayo dahil banal ang Diyos na tumatawag sa atin. Sabi pa niya mga kapatid, hallelujah, dito po tayo sa letter A, no? Pagiging dalisay, no? Pagiging dalisay. Letter F, pagbukod sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, pagbukod o paghihiwalay sa sanlibutang ito. Alam na po natin ang sanlibutang ito mga kapatid is marumi na po. Hallelujah. Kaya marami na pong mga trahedya na nangyayari dahil sa mga fornication, babae to babae, para nang gumurat Sodoma mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon na tawag dito matid, magbukod tayo sa sanlibutan.
Sabi niya sa Roma mga kapatid 12:2, hallelujah, at huwag na kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya ng lubos sa Diyos or kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan pala natin mga kapatid na magbukod tayo. Amen? Magbukod tayo sa sanlibutang ito. Praise God. Hallelujah. Hindi pala hinayaan ng Diyos mga kapatid na tayo'y makipag-ayon sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, alam ba natin na ang nangyayari sa sanlibutan ngayon dahil din sa kagawa ng mga tao. Hallelujah, na hindi makinig, mas lalo pa silang naging masama. Sa panahon ngayon, 2025 mga kapatid, maraming nangyayari sa sanlibutan. Ang Cebu, grabe, binalik-balikan na talaga mga kapatid, hindi natin alam kung anong mensahe ng Panginoon. Pero isa lang ang mensahe ng Diyos mga kapatid, repent, hallelujah, and babalik tayo sa Diyos. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon, taga-devotional na may salita ng Diyos na lagi tayong pinapaalalahanan. No, hindi pala lugi mga kapatid na nagbukod tayo, nag-iba tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito, bakit kailangan ng kabanalan? Bakit nga ba kailangan ng kabanalan mga kapatid? Ang kabanalan ay tamang pagtugon ayon sa katangian ng Diyos. Hallelujah. Ano nga daw mga kapatid? Ang kabanalan ay ayon, sabi dito mga kapatid, ay pagtugon ayon sa katangian ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Bakit nga kailangan tayong magpakabanal? Hallelujah. Minsan mga kapatid, hallelujah, kahit ako man ay dito na mga kapatid, no, na sabihan tayo sa ating Panginoon, pero hindi po ako magagalit dahil isa din po ako ngayon na natuturuan mga kapatid. Praise God. Magpakabanal, magbukod tayo. Hallelujah. Dahil isa man ako mga kapatid na dapat turuan din po ang aking sarili. Sabi dito mga kapatid, sa Leviticus mga kapatid, chapter 11 verse 45. Basahin mo po natin mga kapatid. Sabi dito, ang 45. Sabi dito, sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain sa Ehipto upang kayo'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako ay banal. Praise God. Hallelujah. Taga-Israelita to na mga salita mga kapatid dito sa Leviticus, kung maalam nyo lang. Pero hindi lang po ngayon sa taga-Israel, kasi tayo din po mga kapatid, kung baga gisumpay man ta sa taga-Israel mga kapatid, tayo din po ay maisabuhay natin ito mga kapatid. Ang kabanalan ay tamang pagtugon ayon sa katangian ng Diyos mga kapatid. Letter B dito sa number 3 mga kapatid, ang kabanalan ay kailangan. Hallelujah, kailangan talaga pala mga kapatid ang kabanalan. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, ang kabanalan ay kailangan o requirements para sa kaligtasan ng tao. Hallelujah, ito pala ang kaligtasan, kasali pala ito mga kapatid, ang kabanalan para po sa kaligtasan ng ating lahat, sa ating lahat mga kapatid. Dahil sabi nga niya mga kapatid, hallelujah, Hebreo chapter 12 mga kapatid, verse 14. Ang sabi doon mga kapatid, hallelujah. Verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal, na kung wala itong sinuman ay di makakita ng Panginoon o makakita sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Tinatawag mga kapatid na ang kabanalan, hallelujah, ay, hallelujah, kailangan. Amen? Requirements po ito mga kapatid para sa ating kaligtasan. Hallelujah. Praise God. Bakit kailangan natin na may kabanalan tayo, or bakit kailangan ng kabanalan? Ang kabanalan ay tamang pagtugon ayon sa katangian ng Diyos. Leviticus chapter 11 verse 45, letter B mga kapatid. Ang kabanalan ay kailangan o requirements para sa kaligtasan ng tao. Mga Hebreo chapter 12 verse 14, letter C mga kapatid, ang kabanalan ay tungkulin ng mga anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pag tayo po pala ay nasa Panginoon na, tungkulin din natin magpakabanal tayo mga kapatid. Ito po ang sulat sa 1 Peter mga kapatid, chapter 14. Hallelujah. 1 Peter mga kapatid, verse 1:14 to verse okay, 1 Peter mga kapatid, chapter 1, verse 14 to 16. Sabi doon mga kapatid, o 16 na, sige. Nagaya ng anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalan o kawalang
kaalaman. Amen. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumatawag ay mga kabanal o magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal, sabi ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tungkulin natin na magpakabanal po tayo dahil ang Diyos po ay banal na tumatawag po sa atin. Hallelujah. Hindi po dahil kay pastor, hindi po dahil sa preacher, kundi dahil anak tayo ng Diyos, requirements po mga kapatid, na sundin natin ang kanyang kalooban. Sundin natin ang kanyang ipinagawa sa atin. Hindi po pala strikta yung nagtuturo dyan, kundi biblical po mga kapatid, ang tinatawag na kabanalan. Praise God. Hallelujah. Sabihin nila, oy, judgmental man kayo mo. Hallelujah. Hindi po yon judgmental, mga kapatid. Sapagkat tayo'y anak ng Diyos. Amen. Pag tayo'y anak ng Diyos, mga kapatid, tungkulin ng mga anak ng Diyos, hallelujah, na magpapakabanal o magpakabanal, mga kapatid. Praise God. Sabi doon, ulitin ko, 1 Peter chapter 1, verse 14, hallelujah, na gaya ng anak na matalimahin. Ibig sabihin, obedient na anak, mga kapatid, as a obedient children, not passioning yourself according to the former lust of your ignorance. Praise God. Yun po, mga kapatid. Hallelujah. Ano daw, mga kapatid, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit, sabi dito sa 15, ngunit yamang banal ang inyong tumatawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako ay banal. Praise God, hallelujah. Ano ang kahalagahan, mga kapatid? Sa number 4 na po tayo, ano nga ba ang kahalagahan ng kabanalan? Unang-una, ang mamuhay ng kabanalan ay napakahalaga, mga kapatid, para sa kaligtasan natin. Amen? Hallelujah. Praise God. Balikan natin ang ating binasa doon sa Hebreo, mga kapatid, 12, mga kapatid, 14, na bakit nga ba kailangan nating magpakabanal? Hallelujah. Ano ang kahalagahan ng kabanalan, mga kapatid? Ang katagang hindi makikita ang Panginoon mula sa talatang ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa pagpasok sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin doon, mga kapatid, sa kanyang verse na nabasa po natin, Hebreo chapter 12, verse 14, mga kapatid, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal. Hallelujah. Dito po tayo hihinto. Dahil, ang sabi dito, mga kapatid, na kung wala ito, sino ay di makakita sa Panginoon? Hallelujah. Isa po siya na mga tinatawag, mga kapatid, na dinidiinan. Hallelujah. Na kung wala itong kabanalan, walang sinuman, mga kapatid, na makakita tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hanggang ang kahulugan ay walang hangganan. Pili ng Diyos. Sabi dito, mga kapatid, ang kabanalan ay hindi kaligtasan, ngunit malaking bagay para sa kaligtasan. Sabi nila, ay hindi naman yan kasali yung kabanalan. Praise God. Hallelujah. Okay lang ako magsalita ng ganitong mga sinasabi ko. Okay lang ako magmumura. Mabait naman ang puso ko. Hallelujah. Praise God. Pero hindi ka nga mga kapatid, pero yung puso pala natin, mga kapatid, ay nakapagpanakit na tayo sa ating kapwa. Praise God. Kaya nga, open rebuke is better than secret love, no? Parang direct to the point tayo magsalita. Dahil ayaw ng Diyos, mga kapatid, na mabulok ang ating mga puso. Sabi dito, mga kapatid, number 5 na po tayo. Yun po ang ating sagot, mga kapatid. Number 4, ano ang kahalagahan ng kabanalan? Kailangan po, sabi doon, mga kapatid, sa Hebrew chapter 12, verse 14, na hindi makikita ang Panginoon kung wala po ito, mga kapatid. Next, hallelujah, number 5, mga kapatid. Paano maipamuhay ang kabanalan? Dito na naman po tayo, mga kapatid. Paano tayo mamumuhay na may kabanalan? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, ang pagganap ng kabanalan ay pagbabago sa sarili mula sa dating buhay at mga paggawian. Amen? Tungo sa mga makadiyos na gawain. Ang kabanalan mula sa wikang Grego, hagios soni, mga kapatid, or hagios soni.
na ang kahulugan ay pag-alis mula sa hindi magandang gawa, 'no? Ginaalis na natin. Ito ay pag-alis ng dating gawain, ito ay may mga ilang bagay upang maipamuhay ng tao. Hallelujah. Ano nga ito mga kapatid, isang paalala sa atin, mga ilang bagay upang maipamuhay ang kabanalan. Number one, sa pamagitan ng paggabay ng banal na espiritu. Idalangin ito sa Diyos. 'No? Hallelujah, paano tayo mamuhay ng may kabanalan mga kapatid? Sa pamagitan ng banal na espiritu. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, sa pamagitan ng pagbabago ng buhay. Alam natin na di natin mabago ang ating mga sarili kung hindi po tayo gagabayan ng ating Espiritu Santo, ng ating Panginoon. Amen? Hindi natin mababago ang ating pamumuhay, ang ating mindset mga kapatid, hallelujah, kung hindi tayo gagabayan. Praise God. Pwede nating sabihin, nagbago tayo mga kapatid, pero yung puso natin, hallelujah, ay meron pa pala tayong nagawa mga kapatid. Kaya kailangan natin na ma-review tayo mga kapatid dahil isa ako dito na makalimot minsan mga kapatid. Lalo na't pag busy talaga tayo. No? Number 3 mga kapatid, sa pamagitan ng pagbabago ng ugali. Usap tayo kanina about sa ugali mga kapatid na kailangan nating baguhin. Unang-una yung ugali ng tinatawag mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng mabuting puso, mabuting pag-iisip, mabuting gawa, pagtatalaga mga kapatid or sanctification. Hallelujah, pagiging dalisay ang puso, pagbukod sa sanlibutan, yun po mga kapatid ang katangian ng kabanalan. At ngayon po mga kapatid, ang mga bagay upang ipamuhay natin, unang-una kailangan natin meron tayong Holy Spirit. Dahil ito po yung nagtuturo sa atin na mabago po ang ating buhay, ugali, kaisipan, kawalan sa buhay o kagawian sa buhay or lifestyle mga kapatid, 'di ba? Mayroon po tayong lifestyle mga kapatid na, "Ay, ito yung suot ko." Hallelujah, hindi tayo maturuan. Hallelujah, kasi lifestyle natin, eh, 'di ba? Meron akong nakausap mga kapatid na mahilig siya sa, tinatawag mga kapatid, spaghetti pababa, pataas 'no? Sabi niya 'pag hindi sila nakapagsuot ng spaghetti, hindi siya komportable mga kapatid. Isa po ito na tinuturuan tayo na, kailangan pala natin na kunin natin yung ating lifestyle mga kapatid. Dahil sumunod tayo sa Panginoon. Dahil ang banal na espiritu, siya po yung magtuturo sa atin mga kapatid kung ano po ang ating isusuot. Hallelujah, ito ba'y kaaya-aya sa ating Panginoon? Ito po yung tinatawag mga kapatid na kabanalan. Praise God. And number 6 mga kapatid, pagbabago sa kaayusan sa sarili. Kung dati mahilig tayo sa mga make-up, kung dati mahilig tayo sa mga necklace mga kapatid, mahilig tayo sa mga tinatawag mga kapatid na mga malalaking mga, may pati ilong mga kapatid, may Aryos, ano ba yun mga kapatid? May tinatawag nga ay Aryos ba yun mga kapatid 'no? Earrings, hallelujah, may dila pa mga kapatid na may earrings din, hallelujah. Ngayon, binabago tayo sa pamagitan ng Holy Spirit dahil hindi tayo mababago sa ating sarili lang na gusto mga kapatid. Hallelujah. Kung napansin natin mga kapatid na dati ganun tayo, pero ngayon hindi na tayo ganyan mga kapatid, ibig sabihin meron ka ng Holy Spirit na magsabi sa'yo, "Hoy, anak ka na ng Panginoon, wag ka nang mag-lipstick, wag ka nang wag ka nang magpaputol ng buhok," 'di ba? 'Yun po ang nagsasabi po doon mga kapatid, ang Holy Spirit. Kaya unang-una mga kapatid, sa pamagitan ng paggabay ng banal na espiritu, idalangin ito natin sa Diyos. "Lord, gabayan mo ako, hallelujah, sa aking mga ginagawa ngayon." Kaya magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating buhay, pagbabago sa ating ugali, pagbabago sa ating kaisipan, pagbabago sa ating ginagawa, sa ating lifestyle, at pagbabago ng kaayusan sa ating sarili. At last, number 7 mga kapatid, sa pamagitan ng pagkakatakot sa Diyos. Hallelujah. Dahil may banal tayo na espiritu ng Diyos mga kapatid, nagkaroon tayo ng takot sa ating mga puso. Praise God. Number 6 mga kapatid, mga kabanalan ay proseso sa pagbabago. Ano po daw? Ang kabanalan mga kapatid ay nangahulugan na isang tao na sumasamba sa Diyos o pumasok sa simbahan ay agad nang maging banal. Hindi ibig sabihin na, ay, banal na agad ako dahil pumasok ako.
Ang patuloy na panambahan at pagsamba sa Diyos at pag-aaral sa salita ng Diyos ay bahagi ng proseso ng kabanalan ng isang tao. Ito pala ang ating ginagawa mga kapatid, kabahagi ito, 'no? Kabahagi ito sa ating kabanalan dahil nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Haleluya! Ay, ito pala kaya mayroon magtanong, haleluya, bakit kailangan natin na hindi putulan natin yung buhok natin? Nag-aral tayo mga kapatid, pinag-aralan natin yon. Haleluya! Kaya nandoon pala ang tinatawag na sagot mga kapatid. Kaya ang isang tao mga kapatid na palaging dumadalo sa gawain ng Panginoon, nag-unti-unti tayong namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po mga kapatid na, "Uy, pagdalo mo nagbago ka na." Kahit nga ako mga kapatid, bautismunado ako 2011 kay Pastor John Apilo. Hallelujah! Hindi ko talaga 'yun na-apply mga kapatid pagdating sa pagdamit. Talagang tunay, totoo 'yan mga kapatid. Nagsimula lang ako na paiyak ako mga kapatid, testimony ko 'to mga kapatid sa buhay ko. Nung ang Diyos po talaga 'no, nagdadala man ako dati ng Bible na maliit, na Bisaya mga kapatid do'n 'no, unang bahay namin sa amo ko. Doon talaga mga kapatid parang nahiya ako sa sarili ko at doon ko nakita ang sarili ko na matigas pala talaga yung ulo ko mga kapatid. Pero 'pag ang Diyos talaga ang mangusap sa atin mga kapatid, magtaka ka na lang ba. Hallelujah! Dati ang amo ko mga kapatid 'no, sa totoo lang nag nag pagdating ko dito mayroon pang pulsiras yung paa ko, meron akong kwintas mga kapatid. Yes, totoo 'yan. Hallelujah, 2019. Pero nabigla lang talaga ako mga kapatid 'no, na unti-unti akong binago ng Diyos. Hallelujah, sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, hindi nahulugan na, pagsamba mo ngayon, pumasok ka na sa church ngayon mga kapatid, banal ka na. Kailangan patuloy tayo sa panambahan, patuloy tayo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon dahil hindi man, mabago agad-agad ang ating mga sinasabi, mga salita natin, pero unti-unti mga kapatid. Kaya sabi nga doon mga kapatid na huwag nating pabayaan, 'di ba, Hebreo chapter 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Hallelujah! Kaya huwag tayong mapagod, dumalo, umattend sa gawain ng ating Panginoon. Next, number 7 na po tayo mga kapatid, ang pagiging sakdal sa kabanalan. Hallelujah! Ano nga daw mga kapatid? Ang pagiging sakdal sa kabanalan. Ito po mga kapatid, upang maging sakdal ang kabanalan ay kinakailangang matakot sa Diyos. Amen? Hallelujah! Dahil kung wala tayong takot sa Diyos, kaya nating gawin lahat, 'no? Pero kung may takot tayo sa Diyos mga kapatid, nagsimula na doon ang wisdom. Hallelujah! Kaya nga sabi sa Proverbs mga kapatid, hallelujah, na ang takot sa Diyos nagsisimula po sa wisdom. Hallelujah! Ay sige, basahin po natin parang nagbaliktad yata ako. Sabi doon mga kapatid, ang takot ng Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ibig sabihin pala mga kapatid, 'pag nandiyan na sa puso mo na matakot ka ng gumagawa mga kapatid ng, kahalayan, hallelujah, matakot ka ng magmura mga kapatid, hallelujah, pasalamatan pala natin ang ating Panginoon na nagkaroon tayo ng takot. At yung takot na yan mga kapatid, nagpasimula na ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya makita niyo yung iba mga kapatid, ang bilis lang nilang makapagmura, magsabi ng hallelujah, ganito ganyan, mabilis dahil wala po silang banal na espiritu. Hallelujah! Kaya pala mga kapatid, ito po'y tinatawag ang pagiging sakdal sa kabanalan. Upang maging sakdal sa kabanalan, kinakailangang may takot tayo sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya napakasarap pala 'pag may takot tayo sa Panginoon, di pala yun ma-pressure tayo, kundi, "Thank you Lord dahil may takot ako sa'yo at hindi natin nagawa ang hindi maganda." Sabi ni Apostol Paul mga kapatid, First Corinthians chapter 7 verse 1, ang tungkol sa mga bagay na isinusulat sa inyo, sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipok sa babae. Hallelujah! Ito po ang sulat ni Apostol Paul, mga kapatid. Hallelujah! Sa
Ito po ay hindi takot gaya ng mga, tinatawag mga kapatid na, "Uy, bakit kaya si Apostol Paul sabi niya na nasusulat ito na mas mabuti sa lalaki na huwag humipo sa babae." Kung nagkaroon na tayo ng takot mga kapatid, hallelujah, 'wag na tayong mag-add friend ng babae na ito baka ito po'y maging katikisuran ko, oh, 'di ba? Nagkaroon tayo ng takot mga kapatid, hallelujah. Kaya nga sabi ni Apostol Paul diyan mga kapatid, datapwat kung gusto nating makipag-apid or datapwat dahil sa mga pakikiapid ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa para hindi tayo pakikipag-apid mga kapatid. Kasali po pala ito sa kabanalan. Kailangan nating magkaroon tayo ng sariling asawa para mga kapatid hindi tayo makikipag-apid, no? Hallelujah. Kaya ito po kasama po pala ito mga kapatid sa kabanalan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang salita mga kapatid na takot sa Panginoon ay tinatawag dito sa wikang Hebreo ay riya, na kung kahulugan ay paggalang. Amen? Paggalang at takot na ito para sa Diyos ay isang karunungan. Kung tayo'y may takot sa Panginoon, ito po nagsimula ay paggalang sa isang babae, paggalang sa isang lalaki, dahil minsan mga kapatid 'no, ang mga babae dahilan na nagkakasala si brother, nagkakasala si sister, minsan din po dahil sa lalaki nagkakasala ang mga babae. Hallelujah! Pero dahil tayo ngayon ay na-involved tayo sa salita ng Diyos, hallelujah, kaya sa atin na-involved tayo mga kapatid. 'Di ba parang nakakahiya sa Panginoon. Christian ako tapos nakikipag-apid ako, amen? Hallelujah! Kaya sa atin mga kapatid, hindi lang tayo nakikiapid literal, minsan nakikiapid tayo sa salita ng Diyos mga kapatid dahil hindi natin nasunod. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po'y naturuan mga kapatid. Number 8 na po tayo mga kapatid, yung kanina ang pagiging sakdal sa kabanalan. Number 8 mga kapatid, ang tatlong pagtaturo ng kabanalan. Ito na pong tatlong ito mga kapatid na dapat natin ngayon na maisulat. Number 1 mga kapatid or ang tatlong pagtuturo ng kabanalan. Unang-una, banal na espiritu. Siya po yung nagtuturo sa atin ng kabanalan. Hallelujah! Kung wala talaga ang banal na espiritu, mga kapatid, iwan ko lang. Hallelujah! Kung ako, nakita niyo pa ba ako dito? Kasi ang aking plano dati talaga ay magpapaganda ako, magpatangos ako ng ilong, basta mga kapatid, grabe ang ano ko dati. Talagang sabi ko, ipapakita ko sa asawa ko na hindi siya kawalan sa akin. Amen? Pero hindi na nangyari mga kapatid. Amen. Yes, totoo yan Ate Ruth, talagang tunay yan. Sabi ko, pag-uwi ko, nag-abroad ako, magpapakinis ako doon, magpa-blondie ako ng buhok ko. Tunay yan mga kapatid. Pero dahil sa salita ng Diyos, kahit pa-street mga kapatid, hindi nangyari sa buhok ko mga kapatid, no? Hallelujah! Dahil hindi diyan pala basihan mga kapatid na ikaw ay maganda. Amen? Hallelujah! Hindi pala diyan sa ating panglabas mga kapatid. Amen? Kaya pala hindi natin maayos-ayos minsan yung ating mga sarili na mga kapatid, tapos magpapaganda ta sa panlabas mga kapatid. Hallelujah! Kaya sabi dito, banal na espiritu. Ano po daw ang tatlong tagapagturo? Sino nga daw ang tatlo mga kapatid? Ang banal na espiritu. Ang siyang magtuturo sa atin paano tayo mamuhay. Basahin nga natin, John chapter 14 verse 26 mga kapatid. Ang sabi dito, datapwat ang mag-aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ang Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat na sa inyong aking sinasabi. Hallelujah! Kaya pala mga kapatid na mayroong mga salita ng Diyos na tinuturo sa atin. Dahil isa po ito na tinatawag mga kapatid, hallelujah, na mag-aliw sa atin. Tinutuwid tayo, kaya huwag tayong magalit kung ang salita ng Diyos talagang harap-harapan talaga ang salita ng Diyos na rebuke, open rebuke is better than secret love. Mas maganda man yun mga kapatid na open rebuke tayo kaysa secret lang mga kapatid na kakakauno na di ay ta. Ha? Praise God, hallelujah. Ako mga kapatid, 'pag meron talaga akong ano, parang mabasag, lumalabas talaga mga kapatid, pero humingi po ako ng tawad sa Diyos. At least nakalabas, 'di ba? Nakalabas ba?
kaya doon na naman ako 'no, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, okay, balik po tayo. Ang tatlong tagapagturo ng kabanalan. Unang-una, banal na espiritu. At number 2 mga kapatid, ito po yung biblical po ito mga kapatid. Tama nga naman 'no, tama talaga ito mga kapatid, parang natawa ako dito. Number 2 mga kapatid, tagapagturo ng kabanalan, pastor at mga guro ng Biblia. Kaya pala mga kapatid na minsan konti minsan sabi nila, "Uy, napakasakit naman ni Ate Ruth magturo, uy, para man akong na" ganito ba mga kapatid, si Pastor Jory, Pastor Jeboy, napakasakit man sila magturo, uy, pero hindi natin alam na yan pala ay tinutuwid tayo, tinuturuan tayo mga kapatid. Hallelujah. Ako man ay gano'n din po ako mga kapatid habang dati nakikinig ako sa aming pastor, sabi ko, "Atik-atik raw ang sulti nila, uy." Sabi ko mga kapatid, grabe, sabi ko talaga kung hindi talaga tayo, puspusin ng espiritu mga kapatid, yung sinasabing kabanalan, tatawanan natin yan kasi may sarili tayong mundo talaga, tunay yan mga kapatid. Hallelujah. Itong tatlo na tagapagturo ng kabanalan mga kapatid, basahin nga natin ang Efeso chapter 4 verse 12 mga kapatid. Sabi dito, sa ikasakdal ng banal, sa gawing maglingkod sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. Pero una mga kapatid, basahin muna natin ang 11. Dahil ito nga naman, pastor at mga guro sa Biblia. Okay, walang sinasabi dito mga kapatid na sino, kundi ang pastor. Sabi dito sa 11 mga kapatid, Efeso chapter 4 verse 11, sa pagkaloob niya o at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba ay propeta at ang mga iba ay ebangelista at ang mga iba ay pastor at mga guro. Bakit daw mga kapatid? Sabi niya sa 12, sa ikakasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. Hallelujah! Napakaganda pala mga kapatid kung bakit nga pala ay mayroong mga pastors, mayroong mga teachers, mayroong evangelist dahil isa itong pagtuturo sa atin. Amen? Hallelujah! Kaya 'wag tayong matagalit kung turuan tayo kahit ako man mga kapatid hindi ako magagalit. Hallelujah! Minsan matuk-an man ka, hallelujah, matuk-an ka kay ano bitaw nakabuhat tag mali mga kapatid usay kining patient na ako mga kapatid, hallelujah, kaingon jud ta nga usahay jud ma-weak jud ko, hallelujah. Pero salamat ko sa Ginoo nga usahay nagimutudlo nato. Hallelujah, praise God, Tagalogin natin pala 'no. Number 3 mga kapatid, ang tatlong tagapagturo ng kabanalan. Number 1, unang-una talaga is banal na espiritu. Number 2, pastor at mga guro sa Biblia. Number 3 mga kapatid, Biblia, 'no? Ang Biblia importante talaga ito sa ating lahat. Dahil sabi nga doon mga kapatid sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And sabi sa 17, that the man of God may be perfect, truly finished into the all good works. Hallelujah! Kaya pala mga kapatid, kung tinuturuan tayo, ay sige lang, Lord, turuan, ipag-pray natin lahat mga kapatid. Magtulungan tayo pag-pray, Lord, turuan mo ko na mamuhay ako na tulad sa sinasabi mo. Kaya bakit kailangan natin ng Biblia mga kapatid? Dahil ito po'y nagtuturo sa atin. Ito po'y nagbibigay sa atin ng ah, kinabukasan na ikakatuwid natin. Kaya sabi nga ni Joshua mga kapatid, Joshua chapter 1 verse 8 mga kapatid, na ang aklat na ito ay kautusan at huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, inyong paginhawain ang inyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo tayo ng mabuting kawakasan. Praise God, hallelujah! Praise the Lord. Ito po ang tatlong tagapagturo sa kabanalan mga kapatid. Kung pumasok man tayo sa gawain ng Panginoon na sister, okey lang yang mga malalaki mong mga hikaw sister kasi ang Panginoon man ay tumitingin
sa inyong puso. Hallelujah. What the abundance of your heart, the mouth speak it, mga kapatid. Kung bulok din po yung puso natin, hallelujah, na hilig tayo makapagmura, mga kapatid, ay lalabas din yan, mga kapatid, no? Pero ang importante diyan, mga kapatid, na 'wag tayong magpaalipin sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Last na po tayo, mga kapatid. Siguro may hallelujah, last na po 'to, number 9 na po tayo, mga kapatid. Ano ang tatlong patunayan ng kabanalan or basic o principle, mga kapatid? Ito pong tatlo na ito, mga kapatid, na kung masasabi natin ngayon ay nagawa ko na ito. Amen? Hallelujah. Ito po ang tatlo or batayan at patunayan ng kabanalan. Upang masunod o mainam na ang kabanalan, ang Biblia ay nagbigay tatlong paraan upang masunod ito. Okay, ito pong tatlo na ito, mga kapatid, isa po itong turo sa atin ngayon na dapat natin, mga kapatid, na hindi natin, ipasintabi lang. I mean, ipasintabi lang natin, mga kapatid, lalo na ngayon, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tapos tayo pala, mga kapatid, hindi pa tayo namuhay na ayon sa ating Panginoon. Hallelujah, pero I believe na dito po sa ating, devotional, mga kapatid, grabe po ang paggawa ng Diyos, 'no? Dati ang tagapakinig lang Sister Christina, mga kapatid, kung, nakikita, naririnig ninyo kahapon na ginamit talaga ng Panginoon. Nasabi ko talaga na hindi mali ang Diyos na ginagamit niya ang devotional para abutin tayong lahat. Kasi itong devotional, mga kapatid, dito lang din po talaga ako, hallelujah, tinuturuan ng Panginoon. Even ngayon, mga kapatid, hindi ko pa po perfect lahat yung paglilingkod sa Diyos. Mayroon pa pong mga kulang, mga kapatid. Hallelujah, na minsan ko na po pinagpapastingan sa aking sarili. Hallelujah. Ito pong tatlo na ito, mga kapatid, ang tatlong batayan at patuntunan o patuntunan pala ito, mga kapatid, ng kabanalan. Hallelujah. Number 1, mga kapatid, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan. Bakit kaya? Hallelujah. Sa sanlibutan ngayon, mga kapatid, marumi na po talaga ang sanlibutan. Kaya bakit natin kailangan na huwag tayong magsiayon sa sanlibutan? Dahil ang sanlibutan, gawa ng sanlibutan, mga kapatid, puro na kalaswaan. Tingnan mo, mga kapatid, ako may kaibigan ako pero dalawa yung boyfriend niya dito, mga kapatid, na sabi ko, buti na lang binago ako ng Diyos kasi kung hindi pa lang, mga kapatid, ako yung pinakamarumi siguro nga OFW. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi po ganun ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Ginasipare tayo ngayon dito sa devotional, ginasipare tayo, mga kapatid. Kaya sabi nga sa Roma, mga kapatid, hallelujah, balikan natin ang ating binasa kanina. Ito po ang patuntunan o panuntunan ng kabanalan. Basic of principle. Ito po'y principle, mga kapatid, sa Biblia po tayo. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya pala, mga kapatid, 'no, lagi tayo kung nagkakasala tayo, agad-agad naman tayong na-rebuke. Pasalamatan natin ang mga pastors, hallelujah, teachers, hallelujah, na na-rebuke pala ako doon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Number 2, mga kapatid, layunin ng bawat anyo ng masasama. Layuan o hallelujah. Number 2, mga kapatid, sa number 9 tayo, layuan ang bawat anyo ng masama. Hallelujah. Ano pong layuan natin, mga kapatid? Kung masama naman diyan, mga kapatid, mga tsismis na lang ang ating narinig, layuan natin, oy. Kasi kung magkakasala tayo diyan, mga kapatid, wala nang magkaiba sa atin, 'di ba? Kung alam natin, mga kapatid, na iba ng usapan, hallelujah, mga tsismisan na, mga siraan na, wag na tayo doon. Mas mabuting umalis tayo, mga kapatid, kung wala namang maganda ang pag-usapan. Lumayo tayo. Sabi dito, mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, mga kapatid, hallelujah, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Hallelujah. Ito po'y tinatawag, mga kapatid, mabatayan natin yung ating paglilingkod. Parang hindi na 'to maganda 'tong napasukan ko,
puro na 'to tsismis sa kanila, puro na panira sa kapwa nga kasamahan lang natin 'no, tapos sisiraan mga kapatid, tayo na din ang magsabi na, umalis tayo diyan. Bakit tayo mag-stay mga kapatid na wala naman pala mga kapatid. Hallelujah. Sunod mga kapatid, dito na po ako magtatapos, maging magpigil sa sarili sa bawat bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ano daw, pigilan natin ang mga sarili natin mga kapatid. Okay lang mag-rebuke tayo sa kahit pa sa karamihan mga kapatid, i-rebuke natin 'no. Pero magpigil tayo sa sarili natin mga kapatid. Sabi dito kalooban ng Diyos. Sabi dito maging magpigil sa sarili sa bawat bagay ng hindi kalooban ng Diyos. Ano po ang hindi kalooban ng Diyos? Hallelujah. Basahin po natin mga kapatid. Last verse na po tayo 'no, sa ating kabanalan na topic mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, ang sabi niya dito, hallelujah, 9:25 sabi dito, ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan, ay magpigil sa lahat ng mga bagay na ginagawa nga nila ito upang magsipatamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Kaya nakipaglaban tayo, pigilan natin ang ating mga sarili sa mga hindi maganda na ikakasira ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, haleluya, kung masama naman talaga ang pag-usapan, tayo na pumigil. Kahit natawanan pa nila mga kapatid, tayo nang lumayo. At ganun din po ako mga kapatid, pag alam kong hindi na ayon sa kalooban ng Diyos ang aking maririnig, hallelujah, praise God, mas mabuting mag-isa ako mga kapatid. Kung masisira man lang ang aking espiritu sa aking paglilingkod sa Diyos. Dahil lahat nating ginagawa sa ating kapwa, sa ating pamilya, lahat yan mga kapatid, hayagan po yan sa Diyos. Amen? Hallelujah, praise God. Kaya lahat po tayo exempted sa Word of God sa oras na ito. Hallelujah. Unang-una mga kapatid, number 1 sa ating napag-aralan mga kapatid about sa kabanalan, hallelujah, ay kailangan po natin ang tinatawag na ano ang kabanalan? Nandun na po mga kapatid. Kabanalan ay katangian ng Diyos. Dalawang tinutukoy ng kabanalan, kabanalan ng tao, kabanalan ng Diyos. Doon na naman tayo sa katangian ng kabanalan, mabuting pag-ugali, mabuting pag-iisip, mga mabubuting gawa, mga pagtalaga or tinatawag mga kapatid pagiging dalisay, pagbukod sa sanlibutan. Importante po ito mga kapatid na magbukod po tayo. Kahit sabihin natin, ay enjoy man sila, bakit ako hindi ako na-enjoy dito sa akin, nananampalataya ako, parang parang ako lang naman dito ang maging manang. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid iniisip ko baka baka sa ano ako sa airplane gusto ko mag-share ng word of God Lord doon, hallelujah. Kasi nung ako umuwi mga kapatid ako lang yung nakasaya, 'di ba? Hindi lang din basihan nakasaya ka, hindi naman lahat nakasaya, Kristiyano or may takot sa Diyos sadyang, nagmodel-model lang 'no? Hallelujah. Kaya mga kapatid sabi ko, "Lord, kung makauwi man ako, siguro gamitin mo ako ba, maka-share ka man lang doon sa airplane." Parang gusto ko 'yun i-share mga kapatid ba na ang salvation talaga. Kaya salamat sa Diyos at dito lang po tayo nagtatapos mga kapatid about sa kabanalan. Siguro review na lang po ito sa lahat. Hallelujah, salamat po sa pagkakataon once again mga kapatid. Hallelujah, alam ko pong ang Diyos ang ating kasama ngayon kaya thank you sa pagkakataon po even hindi man po ako pastora. Salamat sa pagkakataon na ibinigyan niyo po ako at napasalo po natin si Pastor John Gupid ng kanyang gawain po ngayon sana. Pero dahil wala po siya mga kapatid, pasensya na po kung ako may nagkulang sa pagpahayag. Hallelujah, Diyos na po mga kapatid ang bahalang pumuno sa ating lahat mga kapatid. Hallelujah at hallelujah, loobin ng Panginoon next Friday may live na po siguro ako, God's willing mga kapatid. Hallelujah, dahil yan po ay isang ministry na kailangan po nating gawin. Hallelujah, para po sa ating Panginoon. Kaya salamat po dito sa devotional sa pagkakataon. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord,
Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli, Panginoon, salamat sa katuruan mo, Lord God, about sa kabanalan, Panginoon. Isa po ako, Lord God, na itong bibig ko, Panginoon. I-cover mo talaga ito, Lord. Dahil kung hindi po ito i-cover mo, Lord God, baka makapagpasalita pa ako na hindi maganda, Panginoon. Tulungan mo po ako, Lord God. Hallelujah. Na mamuhay ako ayon sa inyong kalooban. At lalo na po, Lord, dito sa devotional. Hallelujah. Anumang gawa, laruan man kami ng kaaway, Panginoon, nandoon pa rin ang inyong mga salita na siyang magtuturo sa amin, Lord God. Hindi talaga namin kaya, Lord, kung wala ka, Panginoon. Holy Spirit, hallelujah, ang siyang gagabay sa amin, Lord God. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Muli, Lord God, ang inyong mga salita, hindi lang ito lalabas sa aking bibig, bagkus, Lord, sa aking puso, Lord God, ingatan ko ito, Panginoon, na hindi po ako makapagbitaw ng masamang salita, Lord God, lalo na ngayon, Lord God, naniyugyug po ako ng kalaban, Panginoon. Kaya, Lord Jesus, i-cover mo po ako, Lord Jesus, hallelujah, upang maging karapat-dapat at maging ilaw po ako sa sanlibutan na ito, Lord God. Salamat, Lord, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, hallelujah. Salamat, Lord, sa kapatawaran sa aking mga nagawa, Lord. Hallelujah. Few days, Lord God. Hallelujah. Patuloy ako, Lord, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At linisin mo palagi ang aking puso, isipan, Lord God. Hallelujah, na ako po'y maging karapat-dapat sa inyong pagbabalik, Lord. Dahil sabi mo sa iyong salita, Lord God, na hindi lahat tumatawag sa amin, sa iyo ng Panginoon. Panginoon ay nakilala mo, Lord God. Kaya, Lord, salamat sa pag-rebuke mo sa amin sa araw na ito. At salamat din, Lord, na nandito pa po kami sa pananampalataya ayon sa iyong kalooban. Sa lahat ng nakarinig ng inyong mga salita, Lord God, ay inyo po itong silyuhan, Panginoon, na hindi po ito nakawin ng kaaway, O Lord Jesus, at maisabuhay po namin ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Sa Diyos ang papuri. Salamat sa pagkakataon at ibabalik ko po sa ating MC. Thank you, Lord, and to God be all the glory.